Mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. At pwede po bang tingnan nyo yung katabi nyo at ngitian ninyo? Napakaganda ng ngiti. Katabi ko. Magandang katabi ko, Pastor. Ayan. Dinitian ko, inaway ako. Pwede bang ngitian nyo yung katabi ninyo at Ang pogi nitong katabi ko, ang pogi, oh. basta nakakalbo, pogi. Okay, tamo dyan, pogi. Ayos ka, Pastor. Pogi Ang hindi talaga. kalbo, hindi pogi. Hindi kalbo. Mayroong artista, Yeah. Pastor, sa Amerika noon, sabi niya, bald is beautiful. Ayan. Wow. Basta kalbo, pogi. Pag hindi kalbo, pangit. Javier kalbo, eh. May pogi na, Pastor. Maya sa lulo. Pastor, si Kaya- Javier pogi, kalbo, eh. Ayan. Sa lolo. Okay, so tayo po, so nangitian nyo na ho yung katabi ninyo. Okay na ho. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral natin ng Matthew chapter 26 at medyo nasa huling bahagi na ho tayo, no? Bandang huli kung matatapos natin ngayon. Pero kung hindi naman po ay tutuloy lang natin sa mga susunod na Friday na ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Ano? I-share ko lang po sa inyo ang aking screen para makita ninyong lahat ang scriptures na ating pong tatalakayin tonight. Wow, siguro po ay nagkaroon kayo ng magandang talakayan at talastasan sa gabing ito. And sana po ay nai-enjoy ninyo yung inyo pong mga discussion na yon. Kaya nga lamang po at marami tayong mga kapatiran na hindi nakakadalo sa iba't ibang mga kadahilanan. So kaya anyway, ang maganda naman ho nito ay naire-record ito kaya kahit hindi sila nakakasama sa Friday ay nababalikan naman nila. Yun nga lang nami-miss nila yung mga discussion, ano. Yun. So anyway, tayo po ay manalangin muna bago tayo mag-start sa chapter 26, part 5 ng ating pag-aaral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ng buong puso at ng buong pagpapakumbaba sa mga oras na ito. Narito po ang iyong mga anak, kami na mga magkakapatid ay humihingi po ng gabay sa iyo. At inihiling namin, bigyan mo kami ng kaliwanagan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kaming lahat, mula po sa akin na tagapagpaliwanag at maging sa aking mga kapatiran na matyagang nakikinig at sumusubaybay sa mga pag-aaral na ito. Pagpalain mo po kaming lahat, 10 ng aming mga pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Sa iyo po, aming Ama, ang papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Amen. So dito po tayo nagtapos sa talatang 44, no? Sabi diyan, so leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words again. So nabigyan na ho natin ng emphasis. Bakit ho 3 beses na nanalangin si Jesus Christ ng the same prayer? And it means talagang sincerity, no? Yung kanyang kahilingan na yon. So, tuloy natin sa verse 45, sabi diyan, then he came to the disciples and said to them, sleep and take your rest later on. See, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed. Bakit ito nawala? Dali lang ho, Yun. Ayan, ulitin ko lang ho, verse 45.
Then he came to the disciples and said to them, "Sleep and take your rest." Later on, ay ba't ho ako lumilipat? Hindi ko naman nililipat. May naglilipat ho ba? Ayan. Sabi dyan, take 3. Take 3. See, the hour is at hand and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. So yung pong sinasabi dito ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciples na the hour is at hand, yun na po yung time na siya ay aarestuhin na. Yun po yung sinasabi niyang the hour is at hand. Now, isang medyo controversial po rito, again, is yung word na Son of Man. So, kaya in the understanding of the disciples, walang ibang tinutukoy si Jesus Christ kundi yung sarili niya na kumbaga po ay siya yung aarestuhin, no? Yung tinutukoy dun sa the hour is at hand. Patungkol sa kanya yon. At patungkol din sa kanya yung Son of Man. Now, alam ng mga disciples na yung title na yon is title ng divinity. Kaya yung po mga disciples ay narinig nila mismo from the lips of Jesus Christ several times already na kine-claim niya that He is divine. No? Pero at this point in time, ang mga disciples po ay medyo perplex sila, medyo a little confused, no? Kasi tayo po ay hindi na tayo nako-confuse doon kasi alam na natin, yun nga po, buo na yung kwento eh. Sa mga disciples po kasi hindi pa eh. Kaya nandun yung kanilang mga pag-aagam-agam. Nandoon yung kanilang pag-aalinlangan. Actually, doon po sa sinabi ni Jesus Christ sa kanila na you will all fall away, ang deeper meaning po nun ay hindi lang basta iiwanan siya, no? Hindi lang basta tatalikuran siya. Kundi ang deeper meaning po nung sinabi ni Jesus Christ na yon kung sa ating pong lengguwahe ngayon, lahat sila ay mawawalan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ganoon na lang po ang encouragement ng Panginoon sa kanila eh. For them to watch and pray. Hindi lamang po yung masasaksihan nila na gagawin sa kanya, yung pag-aresto sa kanya, yung pagparusa sa kanya, yung pagpako sa kanya sa krus. Hindi lamang po yun eh. Kundi mawawalan sila ang ibig sabihin po nung they will all fall away, lahat sila mawawalan ho ng pananampalataya. Mawawalan sila ng pananampalataya. Ngayon, pag inisip po natin yon na mawawalan sila ng pananampalataya at iko-connecta po natin ang pananampalataya sa kaligtasan, ibig sabihin sila po at that point in time ay nawala ng kaligtasan. Kasi kung ang ating pong kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, at kung nawala yung pananampalataya na yun, ibig sabihin, nawala din yung kaligtasan. Kasi kung hindi, mababaliwala po ang ibig sabihin ng pananampalataya. So, kaya kung iintindihin po natin ito sa ganoong aspeto na lahat sila ay mawawalan ng pananampalataya, at that point in time po, nung tumalikod sila sa Panginoong Jesucristo, sila ay nawala ng pananampalataya. Nung dininay ni Peter, nawalan siya ng pananampalataya. Nawalan siya ng kaligtasan. So at that point in time, silang 12 ay hindi
save kung ilalagay po natin sa ganoong logic, no? Pero ang maganda po dito kasi ang Panginoong Jesucristo ay sinabihan niya na kumbaga magkita-kita tayo sa Galilee. Kasi sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na magmuli at magkita-kita tayo sa Galilee. So ang implikasyon po nun ay umaasa ang Panginoong Jesucristo that they will all show up in Galilee. And once they see that Jesus Christ resurrected from the dead, they will come to their senses and then babalik yung kanilang pananampalataya at babalik yung kanilang kaligtasan. No? So, kung uunawain po natin siya sa ganoon, kaya diyan po nagkakaroon ng mga debate na ang kaligtasan ba ay nawawala or hindi. Diyan din po nagkaroon ng kontrobersya yung once saved, always saved na doctrine. At diyan din po lumutang yung mga debate na si Judas ay hindi totoong kumbaga na born again, ika nga. So si Judas ay from the beginning ay hindi siya talaga nanampalataya. Pero meron pong ibang school of thoughts, no? May iba pa ring mga paniniwala doon kasi yung 12 na yon ay si Jesus Christ ang nag-select noon. Kasi nung time po nila para ikaw ay maging disciple, kailangan yung pong teacher, siya ang nagse-select. No? Siya ang nagse-select noong mga ano na yon, yung mga disciples niya, yung mga followers niya. Kasi nga po nung time nila, ang reflection ng isang leader o ng isang teacher ay yung kanyang mga estudyante. Kaya kapag magagaling yung mga estudyante niya, ibig sabihin magaling yung teacher. Kapag hindi magagaling yung mga estudyante, yung mga disciples, yung mga followers, hindi siya magaling. So kaya po ang patakaran nun ay yung teacher. Yun yung po yung common practice. Yung teacher ang namimili ng estudyante. So, kaya sabi po, ang ibang school of thoughts, si Jesus Christ ang nag-select dun sa 12 na yon. Siya ang tumawag. No? Siya ang tumawag. At doon po sa pagkatawag na yon, ibig sabihin po si Judas ay ano rin, kumbaga totoong nanampalataya. Totoong may pananampalataya. Bagamat sa ibang pag-aaral po, dahil nga doon sa kanyang pangalan, iniuugnay naman siya na siya ay kabilang sa mga silot, no? Yung po yung mga sa panahon natin para mga terorista, mga rebelde, no? Kaya gusto niya lang i-infiltrate yung grupo ni Jesus Christ. So iba't ibang klase po ng ng mga school of thoughts ang lumalabas dito sa mga accounts na ito. But pero yung pong binanggit ni Jesus Christ that you will all fall away, hindi po yung simpleng tatalikod lang at iiwanan si Jesus Christ. Ang deeper meaning po talaga nun, sila ay mawawalan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pag nakita nila yung nangyari, no? Kaya kung susundan po natin yung ganong reasoning na at that point in time, lahat silang 12 nawalan ng pananampalataya at iuugnay nga po natin yung pananampalataya sa kaligtasan, then mako-conclude natin na nawalan sila ng kaligtasan noong mga time na yon. At bumalik lang yung kaligtasan nung sila ay nagrepent, yung 11, at nanumbalik sila sa Panginoong Hesus.
bukod kay Judas, no, silang 11 ay nagrepent. Kaya yung pong matinding pagtangis daw po ni Peter, yun po ay kapahayagan ng kanyang repentance. Ngayon si Judas, siya po ay nalungkot lang, nagdalamhati, nagkaroon lang siya ng remorse, pero walang repentance na nangyari kay Judas, no? Wala pong repentance. Kaya among the 12, yung 11 nanumbalik sa Panginoong Hesus. Si Judas hindi. Kaya po, ang magiging conclusion natin kapag sinundan natin yung ganung logic, ang kaligtasan ay pwedeng mawala. Pag sinundan natin yung logic na yun, ang kaligtasan ay pwedeng mawala. No? And it is supported by so many verses in the Bible. On the other hand, yung pong hindi nawawala ang kaligtasan is also supported, sabi nila, sa scriptures. Kaya talagang hanggang ngayon po sa panahon natin, marami pa rin nagtatalo-talo dyan ng mga denomination. No? May naniniwala na nawawala ang kaligtasan, may naniniwala na hindi mawawala ang kaligtasan. So, and parehasong kaya nilang suportahan ng scriptures yung mga ano na yon, yung mga doctrine na yon. So kaya naging nangyari po, siya ay naging doctrine ng church. No? Naging doctrine ng church. So iba yung doctrine ng Baptist, iba doctrine ng Methodist, iba ang doctrine ng Pentecostal. So it is iba ang doctrine ng Catholic, iba ang doctrine ng Iglesia ni Cristo. So it became a doctrine of the church. Kaya madalas makikita natin ang itinuturo sa church ay yung doctrine ng church. Hindi yung scriptures na talaga, no? Kung ano na yung doctrine ng simbahan, hindi na doctrine ng Bible. O yun. Pero kasi nga po, medyo masalimuot yan na mga paksa na pag-usapan. Pero again, babalik ako dun sa sinasabi ko kanina, kasi po ang totoong kahulugan nung sinabi ni Jesus Christ na you will all fall away, which ibig sabihin po noon, you will all lose your faith in me. At kung susundan ho natin yung reasoning na yon, na if you lose your faith, if you don't have faith in God, you don't have salvation. So ganun po, no? Bakit to nawawala sa screen ko ang aking presentation? Sa amin po ito. What's going on? Ayan, nawala. Ayan, bumabalik. Wala. Ay. Nawawala ho ba sa screen nyo? Sa amin po hindi. Bakit sa akin nawawala? Ayan, bumalik na naman ako sa verse 45. Okay. Ako yung gadget. Anyway, tuloy ho tayo. Sa verse 46, rise, let us be going. See, my betrayer is at hand. So, ayan na, no? Dumating na si Judas. While he was still speaking, Judas came, one of the 12, and with him a great crowd with swords and clubs, from the chief priests and the elders of the people. So sino po yung kasama ni Judas dito? No? Sabi diyan, a great crowd. Sandali lang po, nawawala ang screen ko eh. Sandali lang po. Baka naglolo ko dito sa amin. Ayan, sige, tuloy na ako. Ayan. So ang kasama po ni Judas dito ay crowd. At yung crowd na ito, may dala-dalang swords and clubs. Mga wooden clubs po yun. So sino ho itong mga crowd na ito na tinutukoy dito na may dalang swords at may dalang clubs? Well, sila po, hindi po ito yung public, no? Hindi ito public crowd. Ito po ay mga tao sa temple, no?
ito po yung mga tinatawag nilang temple guard. At kasama doon, kasama ng mga temple, kumbaga para pong mga temple police. Sila po yung mga tagapagpatupad ng disiplina sa templo. Yun po yung kasama dito, hindi po ito yung publiko na tao, no? Kasama nung chief priest. Now, yung chief priest po dito, sila po yung mga, hindi po ito yung high priest, ha? Kung napansin nyo, yan ay naka-plural. Chief priest. No? Yan po ay naka-plural. Ibig sabihin yan po yung mga senior priest sa templo. Yung mga matatanda na priest doon, yung mga senior na priest. Yun naman pong elders, sila naman po yung mga nagtuturo sa synagogue. So sa madalit salita po, ang kasama dito, yung mga chief priests at yung mga elders, yan po ang komposisyon ng Sanhedrin. Sino po yung Sanhedrin? Ang Sanhedrin po, siya yung ruling party, no? Tagapagpatupad ng kanilang batas. Kasi nung panahon nila, hindi katulad natin ngayon, hiwalay ang simbahan sa gobyerno. Meron tayong Senate at meron tayong Congress. Meron tayong judiciary, no? Meron tayong executive. Tapos hiwalay ang simbahan. Hindi nakikialam dapat ang simbahan sa politika at ang politika hindi dapat pinapakialaman ang simbahan. Sa kanila po, nung time nila, yung pong religious leaders, sila na rin po yung gobyerno. Kaya dito, ang kasama po dito is yung bumubuo ng Sanhedrin. Yung mga senior na priest at saka yung mga elders ng mga tagapagturo sa synagogue, mga religious leaders sa synagogue. Now, ang president po nila ay yung pong high priest. At dito sa time na ito ay walang iba kundi si Caiaphas. At yung kasama nilang crowd na ito na may mga dalang itak, may dalang swords at mga wooden clubs, sila po yung mga temple guards. Tatandaan ko po nung nagpunta kami ni Sister Lily sa Rome, kami ay pumunta doon sa Vatican. Pero hindi ko kami nakapasok. Nakakita lang namin yung gate. No? Hindi ko kami nakapasok doon. Dahil bago ka pala makapasok doon, may appointment. Hindi basta-basta nakakapasok doon sa tinatawag nilang city within the city, no, yung Vatican. At nasilip po namin yung gate, nasilip namin yung mga temple guards, kumbaga, ay lalaking tao. Ang lalaking tao po at ang sabi sa amin, yun daw po ay mga Swiss, no, mga Swiss guard. At yun ang nagbabantay doon kay Pope. Ito po, ang president nila dito, yung mga chief priest at ng elders ay yung high priest. No? Na sa time na ito, yung high priest po na si Caiaphas, siya po ay appointed. No? Appointed siya ng Rome kasi nga under sila ng government of Rome noong mga time na yon. Hindi talaga siya galing sa lineage ni Aaron ng mga high priest, no? So, yan po, yun ang mga kasama, mga temple guards. So, parang no? Parang si Jesus Christ ay armed and dangerous. Kasi yung mga kasamang temple guards, may dala-dala mga itak, may mga dala-dalang pamalo. At ang description dito ay crowd. Ibig sabihin, marami ito na pumunta doon. Iisa lang naman yung huhulihin nila. No? At syempre, si Judas po ay siya nakakakilala kung sino si Jesus Christ doon. At ang pinaka-importante po doon ay si Judas ang nakakaalam kung saan nagpupunta si Jesus Christ. Alam na alam ni Judas kung saan pupuntahan si Jesus Christ. Kung nasaan si Jesus Christ. No? Now, the betrayer, walang iba kundi si Judas, had given them a sign saying, "The one I will kiss is the man. Seize him." No, the one I will kiss. Meron pong anong tawag dito? Talagang halik no? Halik pa ang ginamit
na senyas ng kanyang pagtataksil. Yan. And he came up to Jesus and at once and said, sabi niya rito, "Greetings, Rabbi." And he kissed him. Natatandaan niyo po yung sinabi ko sa inyo na ito pong rabbi na ito, in its truest sense, hindi po basta-basta ginagamit yan. Yan ay talagang pag ginamit yung word na rabbi na yan, talagang nire-recognize mo yung tao na talagang siya ay over and above sa iyo. No? Kaya hindi basta-basta ginagamit yan. Kahit yung mga disciples po, nung time nila, tawag ng rabbi si Jesus Christ. Kasi nung time din nila, bago ka maging rabbi, meron din mong qualification yun. Bago ka maging rabbi. Kaya hindi basta-basta ginagamit yon. Pero at this point, si Judas talagang still using flattery words, no? Tinawag niyang rabbi, samantalang ang common na tawag lang nila kay Jesus Christ noon, teacher. Kumbaga, hindi master, kundi teacher. So, and then, tapos hinalikan niya. No? Of course, ano yun, parang beso-beso, parang ganun po ang ginawa ni Judas diyan. Jesus said to him, "Friend, do what you came to do." Then they came up and laid hands on Jesus and seized him. So dinakip na siya, hinuli na siya. So nandoon po yung mga disciples, siyempre, lalo na sila Peter, yung tatlo, si Peter, James, and John, dahil sila yung mas malapit kay Jesus Christ eh. And behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Now, sino po yung ano dito? Sino yung disciple ni Jesus Christ na tinaga yung pong servant ng high priest, hindi ng mga senior priest kundi yung high priest. So, sino po yung nag-ano dito? Sino po yung tumaga? Parang hindi pinangalanan ni Matthew, no? Pero sa John chapter 18, verse 10, pinangalanan po ni John kung sino yung tumaga na disciple ni Jesus Christ at kung sino yung tinaga na servant naman ng high priest. Now, ang isa pong mapapansin natin, si Peter ang tinukoy dito ni John Basahin ko nga po. Sa John 18 verse 10 sabi, "Then Simon Kepa," which means si Peter, Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the slave of the Kohen Hagadol, or the high priest, cutting off his right ear. The slave's name was Melech. Yon. So ang nanaga si Peter, ang tinaga si Melech. Si Melech po sa Hebrew, yung word na Melech, ang ibig sabihin po nun ay king. Okay? So si Peter po yon. Now, isipin natin, bakit may dalang itak si Peter? Bakit may dalang sword? Pwede nating makonclude na alam ni Peter na mapanganib na kasama si Jesus Christ. Kaya handa siya, no? Kaya sabi niya nung una kahit mamatay ako, handa akong mamatay para sa iyo. So, si Peter po ay mayroong anticipation na medyo delikado kapag medyo delikado buhay nila dahil kasama nila si Jesus Christ. Di ba? So kaya si Pedro yung talagang nakita natin na mapusok maging sa pagsagot siya yung unang-unang nagsabi, hindi kita i-deny, no? At kahit na mamatay pa ako, kasama ka, hindi kita di-deny. And then ito po, nung dinadakip si Jesus Christ, ang galing din naman ni Peter. Can you imagine? No? Ini-imagine ko po ito nung initak ni Peter ito Siyempre, pag initak kang ganon, diba ang tendency mo umilag. Kaya siguro, ito po akin lang, siguro itong si Melech, umilag, kaya ang tinamaan yung tenga. No? So, ibig sabihin, kung hindi nakailag po yun, biyak ang ulo nun. Biyak ang ulo ni Melech.
Siyempre nakita mo may pasugod sa iyo at may dalang itak nung tinaga ka, umiiwas ka kaya tinamaan siguro yung yung tenga. Alam nga naman nung nakatayo lang yun doon at si Peter naman na talagang asintado, di ba? At pinutulan lang ng tenga. Sa tingin ko po, no, akin lang analysis naman yun kasi natural reaction ng tao yun eh. Na pag merong hahampas sa iyo, iilag ka eh. Siguro po ganun na nangyari kaya ang natanggal dito ay yung tenga. Now, hindi lang natin malaman kung kaliwang tenga ba to o kanan tenga kasi hindi ko rin alam kung kaliwete o kanan si Peter. At ano ang pwesto. But anyway, immaterial na po 'yon. Now, tingnan natin na naging ang naging respond ni Jesus Christ dito. Kasi yun na naging reaction ni Peter no? Kasi yung reaction, ibig sabihin po ay hindi nag-iisip 'yon, nag-react. 'Di ba? Kaya nung dinakip si Peter, dinakip si Jesus Christ, nag-react si Peter. Yun, pag reaction po, hindi nag-iisip. Now, si Jesus Christ nag-respond. Ibig sabihin po, ang pagkakaiba ng react at respond, si Peter hindi nag-iisip, si Jesus Christ nag-iisip. Bakit to? Tingnan natin yung mga susunod na talata. Then Jesus said to him, "Put your sword back into its place. For all who take the sword will perish by the sword." Now, yung pong sinabi ni Jesus Christ na yon, for all who take the sword will perish by the sword, yan po ay isang uri ng proverb. Hindi po yan divine law na panibagong sinabi ni Jesus Christ. Yan po ay wisdom words na binitawan ni Jesus Christ. So, which means, hindi po yan cross the board. Na ang kaya diyan po lumutang yung mga kasabihan, di ba? Ang nabubuhay sa patalim ay sa patalim mamamatay. Yan. Ang nabubuhay sa baril ay sa baril mamamatay. So, although as a rule of thumb, magandang proverbs, di ba? So kaya yan po ay hindi divine law, hindi po yan divine word, yan po ay isang uri ng proverb na bunga yan ng wisdom. No, yung pong sinabi niyang who take the sword will perish by the sword. So, sa Tagalog natin, ang nabubuhay sa patalim ay sa patalim mamamatay. Hindi ba? So, yan po ay general statement yan, hindi yan totoo sa lahat ng tao, no? It's a wisdom word, it's a proverb. Bakit ko po nasabi na si Jesus Christ nag-respond, hindi nag-react, siya po ay nag-respond. Sabi niya, dahil dito tinanong niya si Peter, "Do you think that I cannot appeal to my Father and He will at once send me more than 12 legions of angels?" Now, take a look at this verse po. Sabi ni Jesus Christ, "Do you think that I cannot appeal to my Father?" Unang-una po mapapansin natin dito, si Jesus Christ po ay may option. Hindi po siya susiang robot. No? Which means, pwedeng gawin ni Jesus Christ to Katulad ng pananalangin niya. Hinihiling niya na kung po pwede, alisin sa kanya yung cup of suffering na yon. Pero hindi yung kanyang kagustuhan ang masusunod, kundi ang kagustuhan ng Ama. Sa madalit salita, pag tinignan natin si Jesus Christ, may option, may choice. Kaya nga respond kasi pag ikaw ay nagre-respond, nag-iisip ka, ibig sabihin may choice ka. Si Peter, reaction ho yun No? Hindi nag-iisip yun, kaya na nag-aagad Sabi dito, "Do you think that I cannot appeal to my Father?" So that's number one na kailangan po natin maintindihan. Si Jesus Christ ay hindi po susiang robot. Si Jesus Christ ay meron po siyang free will, meron siyang option. Kaya po nung nanalangin siya ng 3 beses ng the same prayer, ibig sabihin po doon, sincere talaga siya na ang masunod ay ang tatay niya. Sincere din siya na kung siya ang masusunod, ay alisin sa kanya yung cup of suffering na yon. Pero dahil mas ginusto niya na sundin ang Ama.
Kaya po sabi niya, isa sa isang tabi niya yung kanyang option na yon. Dito rin po, nung hinuhuli siya, may option siya, tawagin ng mga anghel. Pwede niyang gawin yun. No? Pero pansinin niyo po, meron pong divine hierarchy pagdating po sa Father, Son, and the Holy Spirit. Kasi sabi ni Jesus Christ, do you think that I cannot appeal to my Father? Ibig sabihin po, although may option siya na ipatawag yung mga anghel para ipagtanggol siya, pero hindi niya basta pwedeng ipatawag lang, kundi hihilingin niya sa Ama. Di ba? Hihilingin niya sa Ama yon na ipatawag ang mga anghel para siya ay tulungan. And one thing more, meron ding binanggit dito, He will at once send me more than 12 legions of angels. Alam naman ho natin, sa mga Hebrew, sa mga Hudyo, ang number in the Bible ay it means a lot to them. Bakit 12? Again, this probably, sabi ng mga Bible scholars, represents the 12 tribes of Israel. Kaya po 12. Now, ang mga angels to, pagdating sa Holy War, ay talagang involved ang mga angels. Mai-involve talaga ang mga angels sa mga Holy War. Pero hindi pa po ito yung tamang time. Mai-involve lang sila pagdating na po ng second coming, pagka ipinore out na ng Diyos ang kanyang wrath. No? Doon po sa kanyang muling pagbabalik. Mai-involve talaga mga angels. Kaya at this point in time, hindi pa sila pwedeng ma-involve. Again, may option si Jesus Christ na to ask the Father in heaven na padalan siya ng mga angels. So, talagang ang makikita po natin dito na ang lahat ng desisyon ni Jesus Christ at this point in time ay voluntary po yun. No? Talagang pagsunod yon sa pinagagawa ng Diyos Ama sa kanya, at alam niya kung ano ang kanyang purpose sa pagparito niya, kung bakit siya nandito sa lupa noong mga time na yon. Kaya sabi niya kay Peter, but how then should the scriptures be fulfilled? That it must be so. No? So kaya kung hihilingin ni Jesus Christ sa tatay niya na magpadala ng legions of angels para ipagtanggol siya laban do sa mga umaresto sa kanya, hindi mapupulfill ang scripture na pinrophesy tungkol sa kanya. Hindi mapupulfill yon. So, here we can see that Jesus Christ, no, ay nandun po yung kanyang determination to fulfill the word of God, to fulfill what was written, no? And at ito po ay mayroong kinalaman sa kanya, yung prophecy sa kanya. Alam niyo, si Jesus Christ lang po, mga kapatid, ang nag-iisang taong nabuhay sa lupang ito na lahat ng prophecy sa kanya sa Old Testament, lahat yun to the letter ay na-fulfill po yun. Nangyari yon sa ating Panginoong Jesucristo. No? Naganap pong lahat yon. At marami ho sa Bible niyan na mga prophecy na not fulfill sa Panginoong Jesucristo. Ang isa pong example diyan yung Isaiah 49 verse 7 that says that at first he will be hated, referring to Jesus Christ, without reasonable cause. Di ba nakita natin dito kung kano siya kinamumuhian nito mga high priest na ito, yung mga priest na ito, yung mga elders na ito, no, without reasonable cause. Yet later the nations will applaud him. Sa Zechariah chapter 11 verse 12 says that he'll be betrayed, no? Sabi po yan sa Zechariah 11:12 that he will be betrayed for 30 pieces of silver. Ito na nga, itong nagaganap na ito. Maging sa Zechariah chapter 13 verse 7 po, it prophesies that when he's been struck down, referring again to Jesus Christ, his sheep, his followers will abandon him. Which sinabi ni Jesus Christ yon doon sa mga nakaraang talata na you will all fall away. No?
So, ibig sabihin po, talagang walang duda na si Jesus Christ po talaga ang Messiah at walang taong nabuhay sa balat ng lupa na naka-fulfill 100% to the letter lahat ng prophecy sa kanya maliban kay Jesus Christ. No? So at that hour, Jesus said to the crowds, sabi niya po doon sa mga humuhuli sa kanya, have you come out as against a robber? Magnanakaw ba hinuhuli nyo? May dala kayong mga espada, may dala kayong mga pamalo. Oh, siya ang huli. Ni sino ba si Jesus Christ nung mga time na yon? Siya po ay tinuturing na sadik. Natatandaan niyo yung sadik? Na si Jesus Christ po ay isang miracle worker. Tapos siya po ay tagapagturo. Diba? Yun ang kanyang wala naman siyang, si Jesus Christ po ay hindi violent man. He's a man of peace. No? Kaya bakit itong mga taong ito ay may dalang, kumbaga, may dalang mga armas na parang manghuhuli sila ng isang magnanakaw. Kaya sabi niya, day after day I sat in the temple teaching and you did not seize me. Well, of course, alam na ho natin ang reason bakit hindi nila ginagawa yon. Kasi pagka dinakip nila si Jesus Christ, alam natin palapit na po ang Passover at palapit na po after the Passover ay magse-celebrate na sila ng Feast of Unleavened Bread at base sa kautusan, lahat ng Hudyo, saan man silang dako ng mundo nandoon, kailangan sila ay pumunta lahat sa Jerusalem sa Feast of Unleavened Bread. Alam nila na popular na si Jesus Christ at pag hinuli nila si Jesus Christ habang nagtuturo, magkakaroon ho ng riot. Magkakaroon ng riot. Pagka nagkaroon ng riot, nagkagulo, walang ibang sinisisi po ang Roman government kundi yung high priest dahil siya ang tagapamahala ng kapayapaan ng mga Hudyo. So kapag nangyari yon, maaari siya mapatalsik sa pwesto niya. So kaya yung buhay ng marangya niya na masarap, mawawala sa kanya yon. Yung kinikita niyang pera, mawawala sa kanya yung kinikita niyang pera, yung posisyon, yung kapangyarihan. Kaya ayaw nilang mangyari yon. Kaya kita nyo, ang ginawa nila, hinuli nila si Jesus Christ hambang nandoon sa Garden of Gethsemane ng madaling araw. Tulog ang mga tao. No? Tulog ang mga tao. Verse 56, but all this has taken place that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples left him and fled. So nagkatotoo yung sinabi ni Jesus Christ, no? Na tinalikuran siya ng kanyang mga disciples. Again, yung pong statement na yan, hindi yan simpleng iniwanan lang siya at tumalikod. Yan po ay, yun nga, binanggit ko na ho kanina yon na nawalan ho sila. No? Nawala ang kanilang paniniwala at pagtitiwala sa Panginoong Jesucristo noong mga oras na yon. Kasi hinuli na dinakip na si Jesus Christ Okay. Then those who had seized Jesus led him to Caiaphas, the high priest, where the scribes and the elders had gathered. So, makita ko natin dito, puro mga religious leaders ito. Kasama na yung high priest, nandoon, yung scribes, yung elders, nandoon na ho sila. Wala hong ibang pakay itong mga taong ito. Bakit nila gustong gipitin si Jesus Christ? Kasi nagiging threat na ho si Jesus Christ sa kanila. Yun lang ho yun. Nagiging threat. Kaya yung pong humuli kay Jesus Christ, minsan mali din po yung yung mga pinapakita sa picture, no? Na ang humuli mga Roman soldiers. Actually, hindi yung Roman soldiers ang humuli kay Jesus Christ Ang humuli ho kay Jesus Christ, mga temple guards. Yung guards dun sa templo nila, hindi yung Roman soldiers. No? So, kaya hindi totoo yung ibang mga pinapalabas o kaya yung ibang mga nakikita natin sa picture na naka-uniforme ng Roman soldier, yung umuli. Hindi ho. Ang umuli ho sa kanya ay mga
sa mga kababayan niyang Hudyo, mga temple guards, mga high priest na mga senior, at yung mga elders, mga tagapagturo doon po sa synagogue. And then ngayon, nandito siya sa palasyo ni Caiaphas. Ando doon ang mga scribes, ando doon yung mga elders, mga religious leaders. Verse 58, and Peter was following him at a distance as far as the courtyard of the high priest. And going inside, he sat with the guards to see the end. So dito na po tayo mag-e-end. At babalikan natin yan sa susunod na Biyernes kung